Thank you, Sister Elsa. Grabe naman ko yan. Parang, Amen. Glory to God po. Ah, Amen. Amen. Let's prepare our hearts. Before we proceed, sabihin po sa katabi mo, God's love you. Yan. Because our topic for today is about heart. Mga umiibig dyan. Amen. Yes. Can you put the picture, James, please? There. Have you seen the picture? There's two kinds of heart. The black one there is, the old heart. Yeah. Because our topic for today is about transform to an old heart to a new heart. Yan po. Yeah, yan po yung pag-uusapan natin. Yan po yung binigay ng Lord. Actually, since last week, when we gave our heart to the Lord through worshiping Him, I feel the Holy Spirit that He's in here. Kasi as long as you give your heart to Him, I do believe that He is with you. Amen? Ngayon po, pag-uusapan po natin, first is our old heart. Kung sinabi po nating old heart, ito po yung mga bagay na kung saan wala pa tayo sa Panginoon. Yan. What are those things na mga bagay-bagay na nasa ating puso before? Number one po, stubborn tayo doon. Matagas ang ating mga ulo. Can you amen for that? Cold. Malamig sa Panginoon. Selfish, makasarili. Hurt, tayo po nakakasakit. Through our lips, to our emotions, nakakasakit po tayo. Lost, tayo po'y wala sa Panginoon. Under the control of sins. Meron pong nagkokontrol sa atin. At kilala po natin kung sino yun. And heart broken. And far from God. Malayo po tayo sa Panginoon just because of those things. Yan po yung maitim kanina na puso. But then, because of His love, tayo po'y nilikha niya. Kawagis niya. They give us a new heart. And what are those things na binigay po niya if we have a new heart? Number one po, tender, forgiving. Kung dati po, hindi po tayo bibigyan ng forgiving sa ating mga kapwa, nangungusap po ang Panginoon. Pinapalambot niya ang ating mga puso. Humble. Because our God is a humble God. Amen? He is faithful. He is love. And a living for God's purpose. Made with new heart and comes from the Lord.
Hallelujah. And now, Amen. In Ezekiel chapter 36, verse 26, and the Bible says, Amen. Sabi nga po niya, I will give you a new heart. And I will put a new spirit in you. Individual po yan. Sa taong lumalapit po sa Kanya. Madali pong magsabi na God loves you. Pero nasa bunganga lang po. But deep inside, malayo po. At nakikilala po ng Panginoon ng bawat isa na lumalapit sa Kanya. If it is truly or not. Kaya po, in everything, dadaan po ang lahat ng bagay sa ating puso. Dahil dyan po nangungusap ang ating Panginoon through our heart. For our introduction, mga kapatid, my brothers and sisters, think about this. Kapag may isang tao nangangailangan ng heart transplant, naranasan ni Sister Conyon, Sister Lori, it's not that easy. And it's a risk bilang isang tao. Hindi po ito simple. There's a life and death. Pag nag-under ko po tayo sa mga ganitong bagay. It's not that easy, mga kapatid. Minsan sa Pilipinas, if you don't have money, kung wala kang pera at mag-under ko ka ng transplant, anong mangyayari pag hindi na tuloy yung transplant na yan? You're gonna die. Dahil hindi po easy in that process. Merong mamamatay, may mabubuhay. Medication is not good enough para maibsan yung mga sakit sa puso. Even effort is not good enough. Kahit nagawin mong lahat, it's not good enough. Only Jesus knows. Amen? And same in our spiritual life. Ganun din po sa ating spiritual na buhay. Minsan akala natin, okay lang tayo. But deep inside, there's something that is destroying our heart. What are those things? What are those things na nakakasira sa ating mga puso? There's a pride. Anong nararamdaman mo pag mayroon kang pride? Gusto mo yung lagi kang nakikipagbuno. Hindi mo alam nasisira yung puso mo na binigay ng Panginoon. Guilt. Amen. At yung po yung sinabi sa Ezekiel kanina, and I will give you a new heart. Bago po yun. Hindi po to surplus. Sa new heart. Yun po kasi binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. At hindi lang po yun. Hindi lang bagong puso ang binibigay ng Lord. And I will give and I will put my new spirit. Ibig sabihin, galing po sa kabiyak ng kanyang puso. Binibigay niya ang kanyang spirito. Kaya purihin po ang mga anak ng Diyos na patuloy na umiibig sa Kanya. Number 1. Wala po tayo number 1. Point 1 is the problem. Problema. Problem goes to
a failing heart. Pagkabigo sa puso. The heart is the sinful above all things. That is in Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang mandarayang puso ng higit sa lahat. Yan po yung sa Tagalog niyan. It's not only a physical heart that failing, nor even spiritual. We can also be a broken inside. Kasi sa kaloob-looban po ng ating mga puso, hindi po susumahin po natin, may maliliit na parts sa ating mga puso. Kaya po, binigay ng Panginoon ang bawat puso sa atin, na kagaya ng puso niya. Nais po niya na maging healthy ito. Kaya ayaw niya po na may bumara or sumira sa mga puso na binigay niya sa atin. Sometimes, sa katigasan ng ating hulo, hard-hearted, minsan, you don't want to forgive. Ayaw po natin magpatawad. Yun po ang mga bara sa ating mga puso. Sometimes we refuse to obey God. Imbis na po tayo lumapit sa Kanya, patuloy po nating dinideny. Nakita natin ang mga kamanghamanghang ginawa niya. But then, nothing happened. Ni-ignore po natin ang pag-ibig ng Diyos. Look at if you know the story of Parawas hard heart, na kung saan ay paulit-ulit ng kinausap si Parawa. Jesus talked to Parawa again and again. Paulit-ulit po ito. Pero nagmatigas si Parawa. How many times he can see the miracles? Kabilaan po. Nasilayan ni Parawa ang mga ginawa ng Diyos. But what Parawas did? Pinili niyang magmatigas. He chose to be tough. Pinanatili niyang matigas ang kanyang puso. Pinanatili niyang tigang ang kanyang puso. As you can see in the picture a while ago. Hanggang sa dumating ang punto na siya rin ay napahamak. Anong nangyari sa kanya? Siya po'y bumagsak. Hindi po easy ang pagiging Kristiyano. Marami po tayong dadaanan. But because of God's love, He is always protecting us. He is always embracing us. Para ipadama niya that He is love us. Amen? Kapag matigas ang puso, kahit malinaw na ang ginawang ng Diyos, tinatanggi pa rin niya ito. Kaya po sinabi ko, pinanatili niyang matigas ang kanyang puso. Bakit po? Why? Ano yung nasa puso ni Parawa? Sa atin po, bilang anak ng Diyos, do we have any
hidden resistance towards God? Meron bang mga nakatago sa ating mga puso na hindi alam ng bawat isa? Yun po kasi yung mga dahilan kung bakit tayo napapalayo sa ating Panginoon. Meron bang paglaban or pumipigil o pagtutol sa ating paglapit sa ating Panginoon? Is that something hidden to our heart? Did He say something that you don't want to follow Him? Meron ba? Wala po. Kasi from time to time, lagi pong nangungusap ang Panginoon. And the thing is, we are ignore it. Ini-ignore po natin ang kanyang pagkilos. That's the truth, mga kapatid. That's the reality. Lagi pong nangungusap ang Panginoon. Sometimes, nangungusap siya through your dreams. Pinaalahanan ka na niya. So, pag nanalangin ka ng something, what do you want to do? Bumangon ka, you have to pray. Ipag-pray mo kung ano yung napanaginipan mo. Kung ano yung pinapaalala ng Panginoon. But the problem is, your body is weak. Wala pong lakas para tumayo at manalangin. Hallelujah. Point 2. Point 2 is the hope. And God offers a new heart. See? Tayo po ay naghihintay. There's a hope through Jesus Christ. And He offered a new heart unto us. Kung sinabi po nating transplant, di po ang kawangis natin is mga ape, mga... Sino po dito yung gustong mapalitan ng puso natin puso ng gorilla o kaya monkey? Kasi parang kakuan po natin yun eh. Kasi meron po akong na panood one time sa social media. Wala na pong chance. Kasi nag-undergo po siya ng treatment through transplant. Eh, nakita nila yung heart ng gorilla. So, nung gumaling po yung although na-process naman po, nung tumayo po yung tao, problema po yung nangihingi ng banana. Nung bumaba po sa tao yun kasi po, yun, nung bumaba po siya doon sa bed, so nag-anyong monkey. Oh, siyempre po, tao, yung body. And then napalitan ng puso ng, kumbaga, nag-iba siya. So po may gusto ng ganun. Wala po, di ba? Of course, ang nais po natin is puso pa rin ng tao. But then, as I've said, transplant is not an easy way. And it's a risk sa mga bagay na yon. Kaya po kanina, in Ezekiel 36:26, God give us a new heart. God's offer is not just a patch-up. Pag nagbigay po siya, hindi po yung surplus na puso or gamit na, nor even patch-up, yung tinagpian na puso. Hindi po yung bibigay ng Panginoon. Ang ibibigay niya po sa atin is a new heart na galing po sa Kanya. Amen. Maayos na puso. At ang kailangan po dito ay
total replacement. Amen. Tignan natin ang transformation ni Saul to Paul. Sabi nga po niya, may isang lalaki na nagngangalang Saul. Kung mababasa po natin yung kasaysayan nito, Paul is terrible person. You know why? He persecute those Christian, old Christian before. Pine-persecute niyo po siya. Sinisiraan niya. At hindi lang po yun. Pinapapatay po niya. Terrible po si Saul at that time. And he thought he was doing right thing. Alam niya, tama yung mga ginagawa niya. Pero one day, when he went to Damascus, pumunta po siya sa Damascus, there's happened. May nangyari po. And what it is? There's something happened. Suddenly, there's a light. May liwanag po nang hindi niya alam kung saan galing. And suddenly, he's blind. Nabulag po siya. Yun po yung punishment ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa pagpe-persecute niya sa mga Kristiyano, sa pagpe-persecute niya sa mga anak ng Diyos, God punished him through the light na hindi mo alam kung saan galing. And then suddenly, he was blind. Nabulag po siya. And he heard the voice of God. And what God says, ano sinabi niya kay Saul? Saul, Saul, why you are persecuting me? Makikita po natin yan sa Acts chapter 9 verse 4. Kasi po, kung isipin po natin, ang laban natin ay laban ng Diyos. Look at Saul. Pinersecute niya, pinahirapan niya, pinapapatay niya ang anak ng Diyos. But what happened to him? He was blind. Binulag siya ng Panginoon. Pero nagparamdam ang Panginoon sa kanya. And he heard the voice. Bakit mo pinersecute? Kasi yung ginawa po sa atin, kung ginawa sa anak ng Diyos. Kaya tignan nyo po, why you are persecuting me? Bakit mo ako? Kasi siya po yung affected bilang ama. In reality po, as a father, kung sino po mga father dito, sa tuwing nasasaktan ng anak mo, bilang ama, nasasaktan ka rin. And I feel that as a father. Kaya po mga kapatid, meron po tayong Diyos na nilalapitan when it comes of trouble. Sa moment po na yon, nagbago ang puso ni Saul. Ano pong nangyari? His heart changed. He realized na yung kanyang mga ginawa ay mali.
From being a persecution, he became a preacher. Tingnan niyo po yung dinanas niya. Pinahirapan niya ang mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. Pinahinis siya ng Panginoon. Yun po ay pagpalo ng Panginoon. And he realized at the end. Pero po nangyari, nung pinalitan ng Diyos ang kanyang puso to a broken-hearted, may galit puot sa puso niya, his heart changed. As I have said, mula sa pagiging persecutor, naging preacher po siya. Yan po yung buhay ni Saul that time. From the enemy of the church, he became an apostle. Hindi lang po naging preacher, naging apostle din siya. Kaya po mga kapatid, ang pagtayo sa platform na ito ay wala pong talo. This is our race. Sabi nga po niya ng Lord, my child, run the race. Binigyan po tayo ng daan. God give us a path para lakaran hanggang sa matuntun natin ang dulo na nais ng Panginoon. He is a preacher. Kaya po nakikita po natin na maraming tao na may makasalanan. Pero pag binago ng Panginoon, nagpapagamit po sila. Even sa social media, kung nakikita niyo po, yung masasama po dyan. Meron po yung give up ang karir sa NBA. Anong pinalit niya? To preach the gospel. Pinalit niya yung kanyang fame. Pinalit niya yung yaman sa pagtayo at ipahayag ang salita ng Diyos. Kung ang Lord po ay nangusap sa iyo, don't ignore it, mga kapatid. Kasi ang paglapit at pagsunod sa Diyos, wala pong talo. Wala pong talo, mga kapatid. I know you know that. Kaya hindi po talaga madali. Maraming proseso po ang nangyayari. Pero kung matibay-tabay po ang puso natin, there's a victory in our life. Hallelujah. Or you might thinking na hindi na ako mababago. Iniisip mo, wala na ako, hindi na ako malayo na ako sa Panginoon. Ganito na talaga ako. I'm too far from the Lord. Meron po ganyan, mga kapatid. There's some people says, God did not exist. Pero ang Diyos po ay tapat. Amen? Pero kung nabigo si Saul, kaya niya po itong baguhin. Galing sa masama, going to good person. Glory to God.
And point 3 po is the process. The process. Yeah. Surgery requires surrender. Yeah. To change is not automatic. Hindi po yung alam mo na bago ka na kaagad. In reality, there's a surgery. At hindi po ito automatic. There's a process. You are not in control. Hindi ikaw may control sa buhay mo. Ang Panginoon lang po. Hindi ikaw ang gumagawa. You're not the one who doing it. Only God. So, what are you going to do? Sa atin po rito, bilang makasalanan, bilang nakakagawa ng kasalanan, what are you going to do? Sa atin po walang exempted dito. Ako, ikaw, tayong lahat. We are a sinner in the eyes of God. But what are you going to do when you're facing God? You need to surrender. Yan po ang hinihingi ng Panginoon. You need to surrender everything. Na ito po yung nanggagaling sa kaaway. Kasi from head to toe, hibla ng buhok mo, kilala ka ng Panginoon. Lahat naman ginagawa mo, hindi mo man nakikita bilang tao, but Him, He is always there. Laging nakabantay sa'yo, minu-minuto, kaya wala po tayong ligtas. There's no exempted to each and everyone here. Like David, you know the life of David. Like David's repentance. Si David po ay nagkasala. Grabe. Pero yung na-realize niya, hindi siya nag-excuse, si David. And she said, "Create me in me, Lord." Yan niya rito sa Psalm 51 verse 10. And the Bible says, "Create in me a clean heart, O God." Yun po ang sinambit ni David. Bigyan mo po ako ng pusong malinis, Panginoon ko. Hindi perfection po ang kailangan, kundi surrender. Kasi po sa atin dito, walang perfect. Only God is the perfect one. No one else, only Jesus. Ano ang kailangan mong isuko? What are those things, mga kapatid? It's your habit. Mga dati po nating ginagawa na taliwas sa kalooban ng Lord. Your habit. Ano mga habit natin noon? Na alam natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Alam po natin, individually. Pride. Even pride, mga kapatid. Kagaya po yung sinabi ko kanina, ito po yung mga bagay nakakabara sa ating mga puso. Nakakasira sa ating mga puso. Even relationship. Relationship natin for our loved ones, to our parents, to our everything.
even our past guilt, yung mga nagpapaalala sa atin ng mga kamalian, all those things ay kailangan po nating isuko. Hindi pwedeng may bago kang puso, pero kakapit ka pa rin sa dati mong buhay. Hindi po tayo mamamangka sa dalawang ilog. Kaya na Kristiyano na, meron pa nakakagawa. Sabi ko nga po, there's no exempted. Only God knows kung sino po yung genuine na lumalapit sa Kanya. Because through our heart, dyan po natin nararanasan ang Kanyang pagkilos. Sa ating paglapit, sa paghingi ng tawad, kasi pag sinabi po natin, forgive us, Lord. Suddenly, there's a trial na dumating. Oh Lord, bukas na lang ako hihingi ng tawad. Ibig sabihin, nakakapit ka pa rin sa dati mong buhay, to your past guilt. Kaya hindi po pwedeng may bagong puso ka na lagi mong pa rin ine-embrace ang dati mong buhay, na kung saan taliwas sa pagkilos at pagkatawag ng Panginoon sa iyo at sa ating lahat. Amen. And number 4, the price. Someone had to die. Sa transplant, may mabubuhay at may kailangang mamatay. That's the reality. Ganun din spiritually. It's just the same. The truth is, si Jesus ang namatay. Where? Saan siya namatay? Yan. He died for me, He died for you in the cross. Why? Bakit si Jesus ang nagbayad sa ating mga kasalanan? Who is Jesus anyway? And what is His character? Anong character ng Panginoon? We know that Jesus He did not commit sin. He did not commit sin. Hindi po siya nagkasala. Ni minsan. No sin, but He is the one who paid for your sin at the cross. Siya po yung nagbayad. For what? Para saan? Para sa pusong tulad po natin. Na kung saan ito po ay sira, makasalanan, at failing, or nabigo. Do you think kaya mong iligtas ang sarili mo? Sino po dito kaya niyang iligtas ang sarili niya? Wala po, di ba? Only Jesus can do. Only Jesus can save you. Kaya po niya ipinapako ang kanyang buhay sa cross na ito. To reminiscing Him, para maalala natin siya through this cross. Bakit po niya ginawa ito?
You don't need self-improvement. What you need is transformation. Dapat kang mabago. Dapat mabago ang puso mo, kagaya ng puso ng Panginoon. That is the will of God. Yan ang gusto ng Panginoon. Matransform ka. Sa lumang puso, papunta sa bagong puso. Na kung saan walang kapighatian. There's no pain. Hallelujah. And point number 5, the result. Through a new life. Bagong buhay. In Corinthians chapter 5 verse 17, and the Bible says, if anyone in Christ, he is a new, yun, maliwanag. Yan na po yung bagong buhay. Na nais ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kayo kung naaalala nyo po, yung mga niloblob sa tubig, when you baptize, everything there's a meaning. Everything has a meaning. Kaya po niloblob ka sa tubig. Lahat basa. Para sa ganun po, ang lahat po sa pagkatao mo ay hinugasan ng Panginoon. Yun po ang purpose ng Panginoon. If anyone in Christ, he is a new creation. When you have a new heart, your desire is already different. Iba na ang desire mo. Your direction is already different. Your identity is already different. Iba ka na sa dati mong buhay. Kung dati po, tayo mainiti ng ulo, ngayon, marunong ka na magpatawad. Diba? Dati, galit, puot, nararamdaman mo, but now, when you receive a new life, kaya mo ito pong magpatawad. Insecure. Dati insecure ka. Ngayon, secured ka ni Lord. Amen. Noon, you are lost from God. But now, ngayon, sa Panginoon, may purpose ka na. And He gave you a path to follow His purpose. Yun po na nais ng Panginoon bilang anak niya. Hindi man perfect ang ating buhay, pero may binago. Amen? Marami pong susi. There's loads of key to connect with God. Marami po mga kapatid. If you are sincere to open our heart for the Lord, gusto mo siguro laging ganun na lang, masaya ang buhay mo. As I've said, we are not perfect. Only God is a perfect one. Pero binago na tayo. By His grace. Amen? Amen. Katulog na kayo eh. Now we are now in conclusion.
Not the question is, am I good? And the question is, am I ready for God to change me? Amen. Hallelujah. Amen. My brothers and sisters, can we put our hands over our heart? Ito po this is a final question. Kasi it's all about heart, you know. Kung nais po nating baguhin ng Lord ang puso natin. Kayo po makakasagot niyan. Individual po, mga kapatid. This is a final question, comes from the Lord. The first question is, do I really trust Him? Huwag niyo na pong sabihin. Kayo pong sasagot sa sarili niyo. Do I really trust Jesus? Number 2. Am I really to surrender control? There's lots of control into our lives. Kahit nasabihin po natin na hindi ka aya-aya ng Lord, meron pa rin nagkokontrol sa'yo. Yun po yung question. Am I really to surrender? Kaya mo bang i-surrender ang mga bagay na nagkokontrol sa'yo? Alam po natin yan. Individually, mga kapatid. And number 3, should I allow Jesus to operate my heart? Papayagan po natin ang ating Panginoon na operahan ang ating puso. Kasi ang doktor po at ang gagawa ay ating Panginoon. At siya rin po yung magpapalit at magbibigay ng bagong puso sa bawat isa sa atin. Those are the question comes from the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Oh, hallelujah. Lord, we need a new heart. We can change ourselves through difficulties in life and surrender everything to you from inside and out. Change my heart, O God, just like your heart. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for all those things that you have given to each and every one here, Lord God. As we surrender everything, Lord, hallelujah. Come into our lives. Give us a new heart, Lord, and give us a path, Lord. Help us, Lord, to run our race and to follow you, whatever you want to do in our lives, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Yes, Lord. Change my heart, oh God.
my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I say. Change my heart. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I say. Of the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I say. Change my heart. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Yes, Lord. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your word.
Spirit, that you are with us in this place, Lord God. Be with us, Lord God. I know to each and every one, oh God. Thank you, Lord, for the new heart, Lord God, that we're able to use for your glory, O Lord. Thank you, Lord, for your love. We give you praise and we give you glory, O God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And for those who are watching with us, thank you. But now I would like to take this opportunity to ask you to surrender to Jesus your life and accept Jesus in your heart and make Him as your Lord and Savior. So, if you are ready, open your heart right now and pray this prayer with me. Lord Jesus, I come to you just as I am. I believe that you died on the cross for my sin and rose again to give me new life. Today, I choose to turn from my old ways and follow you. Amen. Forgive me, cleanse me, and come into my heart. Be my Lord and Savior. This I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's all stand up and let's sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. May the peace of the Lord, the joy, the blessings, and favors be upon you as you continually walk in this journey. May the Lord God shine His face upon you and grant you